Magandang gabi po sa inyong lahat, mga parishioners dito sa Immaculate Conception Parish sa Karangalan. Gayon din sa ating mga kapatid na nabibilang sa iba't ibang parokya dito sa Diocese ng Pasig na sumusubaybay. At nais ko na rin batiin yung mga kapatid natin na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na sumusubaybay rin at natutuwa sa ginagawa nating paghuhubog, lalong-lalo na may kinalaman sa katuruan ng ating simbahan. Sabi ko nga po, ito ay siyang ikatlong bahagi ng katesismo ng simbahang Katolika. Kaya naman, bilang nasa ikatlong bahagi ng katesismo ng simbahang Katolika, ay magpapayaman tayo ng ating kaalaman patungkol sa tinatawag na Life in Christ, ang buhay kay Kristo, na siyang titulo na ikatlong bahagi. At dito napapaloob rin concretely yung 10 utos ng Diyos. At sa gabing ito, nakatuon tayo matapos ang ating pag-aaral tungkol sa 3 theological virtues. Supposedly kahapon ay itong tema natin, kaya lang sa sobrang lakas ng ulan sa Kalakhang, Maynila, dulot ng bagyo, ang ating pong magiging tema ay pinuspone natin para sa ngayong gabi. At bago natin simulan ang tema natin patungkol sa charity, magdasal muna po tayo para humingi ng tulong sa Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ito po ang ating tema ngayong gabi. We will focus our attention to one of the theological virtues or supernatural virtue, and that is the virtue of charity. So what is charity? Siyempre, ganun yung katanungan natin. Ano nga ba ang charity? To answer that question, we go again to the Catechism of the Catholic Church, point number 388. By the way, kung mapapansin nyo, may binilalagay po tayong bilang dyan, 1,822, 1,829, and 1,844. Bakit? Dahil ang bilang na iyan ay tumutukoy sa mismong makapal na aklat ng simbahang Katolika na pinamagatang the Catechism of the Catholic Church. So, ang bilang na 388 ay galing sa Compendium of the Catechism. Ito yung pinaiksi na bersyon ng katesismo ng simbahang Katolika upang sa galon mas madaling basahin para sa mga ordinaryong nag-aaral tungkol sa katuruan ng simbahan. So, having said that, kasi baka magtataka kayo anong bilang na iyan, no? So, yun pong paliwanag ko. Mapunta tayo. What is charity? Itong sagot ng compendium. Charity is the theological virtue by which we love God above all things and our neighbor as ourselves for the love of God. Maliwanag kagad ang tugon ng simbahan that charity is a theological virtue. Mapaalala nyo, 2 gabing nakakaraan nang pinag-usapan natin ang virtue, may 2 hati o bahagi. The first one is what we call theological or supernatural virtue, and the other one is the natural or cardinal virtue. It is also called as human virtues. Tinawag itong theological or supernatural virtue. Bakit? Dahil ito ay mismong galing sa Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya naman, minumula tayo na ang charity, ang karidad na tinatawag natin, ang pagmamahal, ay isa sa mga theological virtues na kung saan minamahal natin ang Diyos higit sa lahat
at ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Dinagdag ngayon ng Katesismo, citing Colossians 3:14. Jesus makes charity the new commandment, the fullness of the law. Sabi nga, it is the bond of perfection and the foundation of the other virtues to which it gives life, inspiration, and order. And here we encounter from the letter of St. Paul, without charity, I am nothing and I gain nothing. Mapapansin nyo may sinabi rito ang Katesismo. Jesus makes charity the new commandment. Bakit? Well, in the Gospel of John, doon pinakawala ni Jesus ang makatagang, a new commandment I give you, that you love one another. By this, all men will know that you are my disciples. So, sa pananalita at sa pangaral na yan ni Jesus, binibigay niya bilang sukatan ng tunay na kanyang alagad ay ang tinatawag na pagmamahal. Kung ito ay mismong binigay na utos ng Diyos, ang pagmamahal, may tungkulin tayo, nagampanan ito, na isabuhay ito. Pero unawain natin ito ng maigi. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, nito pang mga nakaraang formation natin, bago pang formation series, gasgas na gasgas ang paggamit ng salitang charity o love, o sa Tagalog, pag-ibig, pagmamahal. Bakit gasgas na gasgas? Kasi minsan, ginagamit natin itong dahilan para maging kasangkapan na gumawa tayo ng kasamaan. Mamaya, we will examine, ano, Father, ang tinutukoy mo sa puntong ito na ginagamit ang charity bilang kasangkapan o dahilan para magmahal. Limbawa, di ba, nabigay ko ng isang araw, naalala niyo yung border na halimbawa ko, na nag-aaral, 18 years old, pinagsabihan, di ba, ni Sister Vicky, na halimbawa natin, hindi tama na mahulog ka at umibig ka sa isang sa isang lalaking may asawa. Kung gagamitin ngayong dahilan, Nino, dahilan ng babaeng ito, paano ko mapipigilan? Mahal na mahal ko siya. At ang mga linya pang gagamitin, masama bang umibig? Di ba utos nga ng Diyos? Mag-ibigan kayo. Sinusunod ko lang ang utos ng Diyos. Yan ang sinasabi ko. When we do not put into order even the virtue of charity, gulo ang mangyayari. Kaya napansin nyo, when we started, nang nagsimula tayo mag-aral about moral virtues, sinabi ko sa inyo na lahat ng mga bertud o magagandang katangian na ito ay interconnected with each other. Nakalink sila. Hindi mo pwedeng isang tabi ang isang virtue para tumayo ng solo. No. Kailangan nito ang iba pang mga virtue para sa ganon tama ang pag-practice ng virtue iyon. At dito siya sabi, yung virtue of charity should also be practiced with the virtue of order. Okay? Now, as an introduction, nabanggit ko ito sa inyo na kanina. Yung sinabi ng Panginoon, it is in the letter or the Gospel of John, I give you a new commandment, love one another. You must love one another just as I have loved you. It is by your love for one another that everyone will know that you are my disciples. So these commandments of God's law can be summed up into to love God above all things and to love our neighbor as ourselves. We are familiar and we mastered that already.
Ba't sinabi kong master? Kasi pag tinatanong ko, magbigay nga kayo ng utos ng Diyos, yung 10 ha, palaging may sasabi, Father, yung 2 na lang, kasi mas madali yung alalahanin, isinantabi yung 10. Well, in fact, yung 10 ay mahahati naman talaga sa 2. The first, second, and third commandment can be summarized into loving God. While the 4th until the 10th commandment can be summarized into loving our neighbor as ourselves. So kung meron mang isang salita ang magsasummarize sa lahat ng iyan, it is the commandment of love. And since we are talking about the commandment of love or charity, here in introduction we say that charity is the most important virtue for Christians as pilgrims on earth, and it will also be our main last task in heaven. In heaven, there will be no need of faith, since we shall see God face to face. Neither will there be hope, because we shall have arrived at our goal. Only charity remains. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, na pagdating ng araw, kung tayo makapasok sa langit, di mo na kailangan ng pananampalataya. Ba't ka pa mananampalataya kung nasa harap mo ng Diyos? Di mo na rin kailangan ng pag-asa. Bakit di mo na kailangan pag-asa? Nakarating ka na sa dapat mong paroroonan, ang langit. Kaya ang matitira sa theological virtues is the virtue of charity. So, to understand this better, let us dedicate main ideas for this topic. Ano yung mga main ideas para sa temang ito? Number 1, charity is a supernatural virtue. Anong ibig sabihin nga nito? Balikan lang natin. Charity is one of the 3 theological virtues infused by God in our will, so that we may love God for God's sake above all things, and so that we may also love ourselves and our neighbors for love of God. Nang sinabi nito, a theological virtues infused by God, anong ibig mo sabihin, Father, na infused by God? Sabi mong infused, ipinagkaloob, inilagay sa mismong pagkatao natin. Kaya nga kahit hindi ka Katoliko, kahit wala ka pang tinatawag na pananampalataya o pagkakilala sa tunay na Diyos, mapapansin mo na ang tao merong tinatawag na pagmamahal sa kapwa. At kapag hindi mo ginagawang pagmamahal na iyon, papaalalahanan ka ng konsensya ng dapat mong gawin. So, these things na sinasabi ko sa inyo ngayon, talagang umuudyok sa tao na gawin ng mabuti, na gawin ng tama. Pero ang tanong, Father, pwede ba ng tao talikuran yan, hindi gawin yan? Of course. Pwede niyang isantabi lahat. Pero masabi ko nga, bawat pagsasantabi mo ng dapat ginagawa ng tao, nababagabag ka, napapaisip ka, at minsan hindi ka napapalagay sa iyong sariling kalooban. Okay? Now, understand also that charity is diminished by venial sin, and charity is lost when mortal sin is committed. Dapat maging maliwanag to sa atin. Kapag ang tao namumuhay lamang sa kasalanang binyal, ang kanyang pag-ibig sa Diyos at ang kanyang pag-ibig sa kapwa, bumababaw, nababawasan. Pero kapag ang tao gumawa ng kasalanang mortal, ito pinakamalala. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos hindi lamang nababawasan, ang kanyang pag-ibig sa kapwa hindi lamang nababawasan, kundi ang kanyang pag-ibig ay nawawala.
Kaya ang tao ngayon papasok, kapag wala na ang pag-ibig sa Diyos, wala na ang pag-ibig sa kapwa, anong nangyayari? Ang taong makasalanan, ang palagi niyang mamahalin ay ang kanyang sarili. Ang taong makasalanan ay maghahanap ng ibang mamahalin. Maaari ang pera, ari-arian, sasakyan, you name it. Kaya nga minsan, alam nyo na, we are in the age of social media. Ang daming vlogs ang maririnig mo. Minsan hindi ko talaga maintindihan na phrase na ginagamit. Pag mapapanood mo ibang vlogs, lalo na kapag tinutour ang isang bahay, sasabihin ng may-ari, you know what? I love my bed. Diba? I love my bed. I love my kitchen. Minsan napapatanong ako, bakit napapamahal siya sa kama? Bakit napapamahal siya sa kusina? Bakit napapamahal siya sa sasakyan? I think there's something wrong with this person. Not that I'm judging, but I'm just using logic what the church teaches us. Nas maliwanag ang sabi ng simbahan, kapag ang tao nasa venial sin, the love for God and neighbor diminish. Kapag ang tao nasa mortal sin, the love for God and neighbor is lost. Eh kung wala iyon, iba talagang iyong mamahalin. Okay? Now, to recover charity, it is necessary to avail of the sacrament of confession. We can grow in charity by acts of love of God and by acts of love our neighbor. Kaya di ko alam po kung nangungumpisal kayo, nababanggit niyo yan, Father, nagkasala po ako kasi nawalan po ako ng pagmamahal sa Diyos at nawalan ako ng pagmamahal sa kapwa. Sinabi mo yun, dapat hindi lamang isang beses, but every time you go to confession, you mention it. And you explain, nawalan po ako ng pagmamahal sa Diyos kasi nitong nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, ilang beses po ako hindi nakapagsimba sa araw ng linggo. Mas priority ko ang lakad ng pamilya. Ilang beses po akong hindi nagdasal araw-araw kasi tinamad ako, nakatulog ako. So we can cite a lot of reason, but those reason or excuses is precisely we fall into this. We lack the love of God. Kaya minsan, mapapansin nyo, lalo na sa mga baguhan na mangumpisal, ako pinapayuhan ko talaga, anak, suriin mo rin ang mga pagkukulang mo sa pagmamahal sa Diyos. Tapos iadagdag ko, suriin mo rin ang mga pagkukulang mo ng pagmamahal sa kapwa. Kasi pag tinukoy nating kapwa, hindi lamang yan tumutukoy sa ating magulang, tumutukoy sa ating kapatid, tumutukoy riyan sa ibang tao na hindi natin pinakitaan, pinaramdaman ng pag-ibig o pagmamahal. So siguro at this point, maliwanag sa inyo, no? Kaya napakahalaga na ang tao ay palaging nangungumpisal. Kaya mapapansin nyo rin, ilang beses ko na kayong pinalalahanan at inihikayat para hindi tayo makalimot, the best day to go to confession is First Friday. Bakit? Kasi pag First Friday, marinig mo na ang awiting, no más amor que el tuyo, oh corazón divino. O kung ayaw mo ng Espanyol, may Tagalog. May hihigit pang pag-ibig. No? So, gagamitin pala natin yan sa mga darating na First Friday. Kasi lubos-lubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Pero ang problema, hindi natin sinusuklian ang pag-ibig na ipinapadama niya sa atin. Okay? Second main idea, to love God above all things. Ano nga bang ibig sabihin ng expression na ito? Na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. The first and most important obligation of man is to love God. Siya mismo nagsabi, si Jesus, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. That is above everything. God has created us, and He is infinitely worth loving, and He has loved us first. Yan ang dahilan kung bakit inutos ng Diyos na mahalin siya higit sa lahat. Nilikha niya tayo. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan. At una sa lahat, siya ang nagmahal sa atin. So we love God above all things when we keep His commandments, when we are ready to lose everything rather than separate ourselves from Him by even a single sin. Ito pinakamahirap sa lahat. Alam niyo bakit? Kasi paano mo ibibigay ang buo mong pagmamahal sa Diyos kung ang Diyos hindi mo nakikita? Kung ang Diyos hindi mo naririnig? Kung ang Diyos hindi mo nauunawaan? Marami tayong pwedeng sabihin at maging dahilan bakit mahirap mahalin ng Diyos. Kaya nga sa mga nagnanais magpari, sa mga nasa seminaryo, isa sa mga pinakamaganda palagi na paalaala sa amin is to love Jesus in the holy sacrament of the altar. Bakit? Dahil ang piraso ng tinapay na iyan, si Jesus. Siya ang ating sinasamba. Hindi yung mga imahe ni Jesus sa simbahan. Kaya nga, sa kasaysayan ng simbahan, mismong si Santo Tomas, gumawa ng napakagandang awit sa wikang Latin. Adoro te devote latens deitas. I adore you, O God, hidden, the hidden God. Sinasamba kita, O Diyos, Diyos na nakatago. Nakatago, pero worth it na pakita natin ang pagmamahal. Okay? At ang pagmamahal na iyan, na kaya mong talikuran ng lahat, maging sarili mong buhay, alang-alang sa Kanya. Lalong-lalo na rin kapag tayo tinutokso. Kaya nga, sabi ko, babalikan ko, alam nyo, sa buhay ng mga banal, magtataka ka talaga eh. Gagawin nilang lahat para malampasan ang tukso. Maybe someone can correct me, pero I remember a story, hindi ko lang alam kung kay St. Francis ito or kay St. Thomas, but most likely kay St. Francis. One day he was tempted, San Francisco, na nagpakita ang demonyo sa formang babaeng napakaganda. E nandun siya sa tore, nakatira para ilayong sarili at hindi magkasala. Doon naman pumunta ang babae. Ang ginawa niya, para hindi mahulog sa kasalanan, tumalon sa tore, sinalo siya ng tinatawag na bushes of rose, ang halaman na rosas. Ang rosas na iyon, hanggang ngayon, please correct me kung ano ito, pero alam ko talaga kay St. Francis, nawala ng tinik. Ang rosas palagi may tinik.
Pero ang rosas na iyon, nang tinanon, nang itinapon ni San Francisco ang kanyang katawan para ilayo ang sarili dahil ayaw niyang magkasala sa Diyos. Parang sinumpa ang rosas na iyon na sumalo sa kanya na wala ng tinik. One of the most beautiful story na naalala ko. But please, kung mali itong story ko, please correct me later, no? Pero I'm sure na parang yun ang nabasa ko when I way back in the seminary, reading the life of Saint Francis. Number 3, to love ourselves. Maalala nyo? Love God, love ourselves. The secondary na dapat mamahalin natin. Loving oneself is part of the virtue of charity. But naturally, it has to be an ordered love, seeking for one's soul and one's body the goods that are compatible with eternal life. Mapapansin niyo, tinuturuan palagi tayo, no? Nandiyan ang sabi, no? Ordered love. Hindi ka lang basta nagmamahal na yung sarili. Dahil pag sinabi mong, sabi ni Father, to love ourselves. So anong gusto ko? Dahil mahal ko sarili ko, bilhin ko. Halimbawa, okay naman siguro bumili ng mamahaling makeup, mamahaling gamit sa katawan. Kasi sabi ni Father, mahalin ko sarili ko. Damit. At kung ano pa. Sabi ito, ordered love. Pag pinag-uusapan natin ang pagmamahal sa sarili, ang hinahanap natin ay seeking for one's soul and one's body the goods, ang mga mabubuti that are compatible with eternal life. Ibig sabihin, kung may hinahanap ka mang mabuti para sa iyong kaligtasan, tama ang pagmamahal na iyon sa sarili. Kaya anong mabuti para sa kaligtasan? Pagdalo ng misa araw-araw, retired ka na naman, wala ka ng trabaho, maliban mag-asikaso ng bata at asawa, ba't di mo magawa? That is one of the good for your soul. Okay? So hopefully, naintindihan po? Or, constantly going to the sacrament of confession, good for the soul. Or, helping others, good for the soul. Okay? So, i-distinguish natin ang pagmamahal sa sarili na disordered at ang pagmamahal sa sarili na ordered. Kasi kung walang ayos ang pagmamahal na iyan, lahat ng gusto mo dito sa mundo, pagbibigyan mo ngayong sarili. Halimbawa, huwag magagalit ha, pero ito palagi ang kahinaan ng babae. Halimbawa, Father, ba't babae palagi? Hindi ko alam ang kahinaan ng lalaki, no? May alam ako, pero darating tayo dyan. Babae muna. Kahinaan ng babae, sapatos. Kahinaan ng babae, bag. Suriin nyo, umuwi ka ng bahay nyo. Bilangin mo ilang sapatos meron ka. O hindi ng sapatos, anything na ginagamit ng dalawa mong paa. Kaya minsan magtataka ka, baka wala na magpatuloy sa akin. Sabihin nila, si Father, observant pala yan. Pero totoo, makikita mo pintuan pa lamang, ang daming slipper, sandalyas, ano ba? Step in, you call it, kung ano man, pero lahat panyapak, ang dami. Minsan napapaisip ko, ilang kaya ang kanyang paa? Sunod, bag. Nakasabit sa likod ng pintuan, bag. Nakalagay sa kabinet, bag. Pag lumabas ka ba ng bahay, ilang bag kailangan mo? 10? Ang pinakaayoko sa lahat, no? Mag-ingat kayo pagka sinama niyo ako. Yung bangga sabihin sa akin ng isang kasama kong lingkod ng simbahan dahil inanyayahan ako, ay naku, hindi ko dala ang aking pera. Ano, ako pa magbabayad kasi nilipat mong bag mo. Diba?
kasi nasa kaibilang bag ko. Loob-loob ko lang ang sarili ko. Masumama pa ako dito. Ha? Ang daming bag. Kasi ang dahilan natin, pag may na-accomplish ka sa buhay, re-regaluhan mong sarili mo. Di ba? You might be laughing right now, maging nasa nanonood sa anong tahanan, but that's the reality. Kaya nga sa huli, anong gagawin mo sa bag na iyan? Sasabihin ba sa'yo ni Lord, Juana, ilan ang bag mo sa lupa? Mahigit 10, pasok ka sa kaharian ko. Hindi naman ganun ang sukatan. Ang sukatan is, paano ka nagmahal? Ang sasabihin mo, Lord, mahal na mahal ko ang sarili ko. 100 ang bag ko, lahat branded. Ba? Yan ngayon sa panahon natin, yung mga may kaya, milyon ang pinabayad at binibili sa bag. That is a disordered love. Clearly. Maaaring sabihin nila sa akin, Father, yan ang pangalaman mo. Sige, continue mo yan. Kasi at the end of time, kanya-kanya naman tayong haharap sa Diyos, sabi ko nga sa inyo. Ako sinasabi ko ng katotohanan base sa turo ng simbahan. Bakit? Kasi ang simbahan, pinagkatiwalaan ng Diyos ng katotohanan na dapat niyang ipangaral. Pero kung mas pinaniniwalaan mo ang sarili mo that you deserve it, continue. What I'm telling right now is that this disordered love. Bakit? Isipin mo, if you have 15 bags worth 1 million each, that's 15 million. Now, tatanungin kita, minsan ba dumalaw ka sa preso? Minsan ba dumalaw ka sa mga walang-wala? Eh sabihin mo, Father, marami naman akong charities na natutulungan. Paano? Bigay ka lang ng cheque. Kasi ng tulong. But to experience what they are undergoing, kaya mo ba? Kaya minsan wala akong hanga sa mga sobrang mayaman, sobrang yaman. Pag sinama ko na sa preso, di rin naman dito, katakot. Ano, bakit sasaksakin ka ba nila? Sa loob ng ang tao, minsan guni-guni nila sa sobrang pelikula na kapag pumasok ka ng presuhan, magkakarayot. When in fact, I feel safe inside the jail than to walk in our streets. Kasi wala naman sila doon. At ang napaganda pa, sobrang galang nila sa pare. No? Kaya nga abangan ninyo kasi nakipagkasundo ako sa isang ministry sa ating parokya. Hindi ko alam kung napilitan sila sa akin. Kaya sabi ko, ayoko ng mga pasosyal-sosyal. Every month, sasamahan nyo ako, pupunta tayo sa city jail. Kasi para ganun, aagawin yung report ng may report. Gawain naman yun ng SSDM, no? Gumawa kayo sarili nyo. And one of the best thing that we can do, visit yung mga nasa bilangguan. Because that is also one of the corporal works of mercy. To visit those who are in prison. Okay? So if ever we were to love something that could distance us from God, we would not really be loving ourselves because we would be separating ourselves from our real goal, which is the only thing that can make us happy. Ito na naman, baka ma-misinterpret niyang sinabi dyan ng katesismo. Hindi lahat na nagpapasaya sa'yo, yun ang dapat mong mamahalin. Bakit? Okay. Gamitin natin example ng lalaki. Kung para sa iyo, bilang lalaki, may asawa, sa araw ng sahod, nasasayang ka pumunta sa beer house, mag-table ng babae, then tanong ko,
Is that happiness of yours everlasting? Or is that happiness of yours temporary? Maali masaya ka, babaero ko, macho ko, dami kong babae. Come to think of it, you have a wife, you have a children. No? Maaring maging masaya ka sa puntong iyan, pero you miss your total goal. Ano nga goal natin palagi? Eternal happiness. And eternal happiness can only be achieved when we are with God. Kaya bigyan ko kayo ng sikreto. Although this is temporary happiness, but it is the best happiness that I could share with you. May isa pang nagpapasaya sa akin. One of the best happiness that I can share with you is to sit down alone in one of the pews and just talk to Jesus in the tabernacle. One of the best happiness. Yung lahat ng problema mo, pasan-pasan sa isipan mo, sa ulo mo, sa dibdib mo, pero umupo ka lang doon at isa-isa, ina-unload mo. Lord, meron akong kapwa lingkod. Nag-post na naman sa Facebook. Ako yata pinapatamaan. Iniiwan ko sa iyo. No? Hindi ko yung kabate. Iniiwan ko. Bad trip talaga ako sa kanya. Alam mo, Lord, yung nangutang sa akin, nangako, hindi naman nagpakita. Iniiwan ko sa iyo. Lahat na pinapasan mo na nagpapabigat sa iyo araw-araw, unload it in front of Jesus. And I tell you, kapag naubos mo lahat ng iniisip mo na nagpapabigat sa iyo, lalabas ka. Floating. Not literally, but floating, ibig sabihin napakagaan. That's one of my happiness. Pero pag tinanong niya ko, Father, anong number 1 sa mga happiness niyo? Hindi niyo magagawa. Bakit? Because my greatest happiness is when I consecrate the body of our Lord and elevate it. That you cannot do. Elevate it. That's my greatest happiness. Yan siguro pag tinanggal sa akin, I'll be very sad. I'll be depressed. Kaya mapapansin nyo, bakit ang tagal ni Father? Because that is a happiness na kung maaari lang oras kung hawakan si Jesus. Pero mabuburiyo kayo, tagal ng paring yan magmisa. Mamimili pa ako. Magpapakulot pa ako ng buhok. Magpapariban. Yan ba? Pagdating sa salon, papaayos ng mukha, papaayos ng kung ano-ano, you can spend 3 hours, 6 hours, 4 hours. Humaba lang ng 10 minutes ang misa ni Father, ang haba ng paring niyang magmisa. You know why? Because Saint Josemaria Escriva said, if you find the Mass too long because your love is too short, but if you find the Mass too short, even though it's long, because you have a great love for the Mass. Yan ang happiness ko. Nang dalawang kamay at mga daliri ko, makasalanan. Makasalanan. But yet, ginawa ng Diyos at pinagkatiwala ni Jesus na ang kanyang katawan, itong mga makasalanang kamay at daliri ay maging trono niya sa rupa. It is the throne of God, and that is my happiness. Yun ang hindi nyo kayang gawin. Kinakabahan ako kay Brother Ernie, baka isang araw, pag nagbigay ng komunyon, the body of Christ. The body of Christ. Mga lay minister, Brother Chito,
Wag naman nating patagalin yan. Okay? Kasi mo, happiness din namin itong mga lay Eucharistic minister magbigay ng katawan ni Jesus na feel namin si Father. Samantala yung mangungumunyo na, gano'n, no? Ano pa, Brother Ernie? Ilalapat mo na ba o hindi pa, ha? No, wag naman, ha? Kasi minsan nakagadala, if your mind, if your heart, emotions nandoon. Okay? So hopefully you understand what it means to love ourselves. Una, level, love God. Ikalawa, love ourselves. The correct order. And the third is love our neighbor. Anong ibig sabihin noon? In the letter of John, first letter, anyone who says, I love God and hates his brother is a liar. Since whoever does not love the brother whom he can see cannot love God whom he has not seen. Ang ganda ng paalaala ni San Juan. Paano mo nga naman mamahalin ng Diyos na sinasabi mong, I love God, pero hindi mo mahal ang iyong kapatid? Tanda natin at uulitin ko, ang hirap mahalin ng Diyos. Bakit? Hindi natin siya nakikita. Mahirap mahalin ng Diyos. Kaya, imposible na maaari mo sabihin, I love God, pero hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa na iyong nakikita. Christ urges us to love Him through our neighbor. Mismong si Kristo ang nagbigay sa atin ng paalaala at pangaral na mahalin siya sa pamagitan ng ating kapwa. Bakit? Naalala nyo? Matapos ito, sa isang mga pangangaral ni Jesus, anong sinabi niya? Insofar as you did this to one of the least of these brethren of mine, you did it to me. Anuman ang iyong ginawa sa mga aba ninyong kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. E sino yung mga aba nating kapatid? Nauuhaw, nagugutom, walang damit, may sakit, nasa bilangguan. Ang dami niyan. Ngayon minumula tayo, anumang ginawa natin sa aba nating kapatid, ay ginawa mo sa akin. Alam mo po ba itong ginagawa ko rin sa inyo? Corporal Works of Mercy ito. Anong uri ng Corporal Works of Mercy? Turuan ang mga walang alam. Diba? Nandun yun. Bakit? Kasi kung matututo kayo sa mga binabahagi ko ngayon, kayo rin ay may tungkulin na ibahagi rin ang inyong natutunan sa hindi nakakaalam. Dahil sa huli, paano nga ba marating ang langit? On your own effort? Impossible. It's always God's grace. Pero kung hindi natin alam, ganun pala yun, we can have a lot. Magkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng pananaw para marating ang langit. At yan ngayon ay nangyayari sa iba't ibang relihiyon. That they can go to heaven without the sacraments. Mapapansin nyo, gumagawa pa nga sila ng mga pelikula. Nasabi nila, nakita na nilang Diyos. Nakapasok na sila sa pintuan ng langit. Ay naku, parang gusto ko tuloy magbigay ng joke. Kaya lang, serious tayo dito. Siguro sa mga nandito lang sa loob ng simbahan, ayoko makapture, no? Paalala nyo mamaya pag mag-break. We have to love others for love of God. Neither empathy nor altruism alone measure up to the charity God expects from us.
hindi sapat na sabihin mo, ay kawawa, kaawa-awa naman. Kapag ganun lang palagi kaawa-awa naman at wala kang ginagawa, meron kang awa, pero wala kang pagmamahal. Okay? Ang hinihingi sa atin ng Diyos, hindi lang basta awa, kundi gawa ng pagmamahal. Okay. Having explained, love God, love ourselves, love our neighbor, let's go to the fifth idea of tonight's topic, main ideas. Christ's commandment includes everybody. Ang batas ng Diyos ay walang ini-excuse. Lahat tayo. Sabi niya, I give you a new commandment to love one another. You must love one another just as I have loved you. By His example, Jesus taught us to love others in our daily life with kindness, understanding, and forgiveness. Araw-araw, ipamalas mo lang ito, that you be kind, na maging maunawain ka, na maging mapagpatawad ka, you know how to love. Mahirap ito. Dahil sa buhay mag-asawa, mas mahaba ang inyong tinakbo na pagsasama, nasusubok yan, mas lalo ka bang nagiging maunawain? Mas lalo ka bang nagiging mapagpatawad? Mas lalo ka bang nagiging mabuti sa Kanya? Kasi kung araw-araw kayong magkasama, kung ang pag-ibig ay talagang tunay at buo, hindi ka magsasawa. Pero sabi ko, papasok na naman dyan ang kahinaan ng tao because of the mark of original sin. Pansinin nyo, sa mga mag-asawa o may asawa, dati ng kabataan nyo, teenager kayo, hanggang bago kayo magpakasal, sweet-sweet nyo, holding hands, pakis-kis, beso-beso. Ngayon, kung saan nag-15 years, 20 years, naghawakan pa ba kayo? Malakad kayo dyan. Ha? Diba? Dati, mister nyo, gustong-gustong halikan ka. Ngayong kumunot na balat mo, bihira na lang, minsan hihingiin mo pa, kiss mo nga ako. Ba't magpapaalam ka pa kung mahal? Diba? Pinakamahirap sa lahat, yung hindi wala talagang nakaranas dito, no? Kasi walang mister. Ha? Hindi, pinapano ko lang kayo, pero you know what I mean. You know what I mean. Okay? So, every day, naalala niyo yung last post ko? Sabi ko, to all married couple. Naalala niyo yun? Hindi. There's no perfect husband. There's no perfect wife. Pero meron perfect memories that you can create. Because, actually may dagdag pa dapat yun. Because of love. Okay? Now, sixth point for the main ideas. The works of mercy. Paano nga ba natin may pamamalas ang pagmamahal maliban sa pagiging mabuti, magliban sa pagiging mapagpatawad, maliban sa pagiging mapag-unawa? Mismong si Jesus nagbigay ng konkretong pamamaraan. Sabi niya, Jesus taught us the parable of the Good Samaritan. Alam natin ito from St. Luke. Jesus is the Good Samaritan who heals our wounds with His infinite merciful love. So when we practice the works of mercy, the traditional 7 spiritual and the 7 corporal works, we become like Him.
feeding the hungry, teaching the ignorant, giving good counsel, correcting, forgiving, consoling, suffering with patience, praying to God for all, and so on. No, 14 yan. Doon sa mga nakatanggap sa akin ng estampita from Mother Teresa, nandun yun. Ha? Baka hindi kayo nakatanggap, ang dami-dami last time. Iniiwan ko lang. No? So, from Mother Teresa, nandun ang 14 works of mercy. So, itong inaasahan sa atin ng Diyos. At yun ang hihingi niya sa pawakas ng panahon. Dahil ito ang mga konkretong pamamaraan na kung saan ipinamalas natin ang tinatawag na habag sa kapwa. Sikapin natin mga kapatid, na wag lang tayong masanay palaging nasa loob ng simbahan nagdarasal. Ang bunga ng ating dasal dapat pinapakita sa gawa. Yan rin ang sinasabi ko sa inyo, bakit tayo may Biblia Rasal? Uulitin ko, 4 words sa Biblia Rasal. Biblia, Biblia, dasal, aral, asal. Bakit? Anong ginagawa natin sa Biblia Rasal? Gamit natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Babasahin natin, papakinggan natin. Susunod, pagninilayan natin. Ibig sabihin, gagamitin natin sa dasal. At sa pagninilay na iyon, makakapulot tayo ng mga aral. At ang mga aral na iyon inaasahan sa atin, magbago ang ating asal. That we should be conscious on helping others. Okay? Number 7, main ideas. The last of the main ideas for tonight. And then we will proceed with a question and answer. Ordered charity. Maging ang pagmamahal dapat, sabi ko nga, bibigyan kong diin, dapat nasa ayos. Charity demands loving God first and then our neighbor. As for loving others, there are some who should come first. Sino nga bang ating mga kapatid? Among our neighbors, there are some we have a duty to love more precisely because they are closer. Una, our parents. Kahit anong ko sa inyo, pinagdarasal ba natin ang ating mga magulang? Kung patay na sila, pinagdarasal ba natin? Alam nyo, dala ko ngayon ang aking notebook. Sa notebook, ang unang nakasulat dito, sino mga pinagdarasal ko? Papa, Mama, Lola, Lolo, father side. Lolo, Lola, mother side. Sunod, kapatid. Sunod, tiyahin, tiyuhin, asawa nila, mga pinsan ko. Sunod, yan, kasi yan, no? Mga pinsan ko. Tapos yun, dinadagdag ko rin, mga naging kaklase ko, elementary. Kaklase ko ng high school. Kaya magpasalamat kayo, may kaklasmate kayong pare, ha? Kahit di nyo pinagdarasal, pero pinagdarasal ko kayo. Ha? Classmate ko ng college. Pero mga pinakamalapit sa akin ay ang mga classmate ko sa seminary. Okay? Susunod doon, mga paring humubog sa amin. Ang dami. Kaya na isang araw, nitong araw ng reunion, inisa-isang aming mga profesor na patay na. Naman namin. Maging yung sa misa natin, napapansin nyo doon, may mga pare doon, they're priests who died and they were part in my formation. Kaya nagpapasalamat ako. Teachers, friends, and then come those who are in need of spiritual and material need. Kaya pasalamat rin ang mga Parish Pastoral Council ng Perpetual Help, ng Ina ng Dukha, at ngayon dito, bakit? Nasasama kayo sa listahan. Parish Pastoral Council. Ha? Bakit? Kasi naniniwala talaga ako, ang mga naging trabaho namin doon ay naging epektibo dahil sila mismo ay bahagi. Okay? Kaya minsan,
may nakakita nito ng notebook nakin. Father, ano yan? Ba't dahil pangalan? Mga pinagdarasal ko. May talagang isang super kulit. Father, please lang hindi ko aalis kung hindi nilalagay mong pangalan ko. Sabi ko, una sa lahat, hindi kita alam kung saan kita ilalagay. Kasi naka-group, di ba? Kasi po sa dami na, sasabihin ko sa iyo, sa dami ng mga kasama nyo, banggitin mo lang. Halimbawa, ilang kayong LCM, banggitin mo lang yon, nakaupo. Si sister ganito, pinagdarasal ko, 30 minutes is not enough. Kaya dumating ang punto na hindi na ako nakapagsariling, kasi lahat kailingan, ang ginawa ko, may pang Lunes, may pang Martes, may pang Miyerkules, may pang Webes. Normally pag Webes, mga pari pinagdarasal ko at seminarista. Okay? Kasi hindi kaya eh. Pag hindi, yun na lang babasahin mo lang. Kaya sasabihin ko sa inyo, pag nag-Holy Hour, pag First Friday, hindi ko alam iba. Umaalis ka agad. Wala na sigurong sasabihin. Parang gusto minsan, pwede pakisabi kayo, ikaw nga magbasa ng mga hinihingi ko, sinagkikinig pa ako sa kumpisan. Have a notebook. Starting today, write. Pagpatay na iyon, lagyan mo lang sa pangalan nila a cross before their name. Okay? Now, concerning love for ourselves, our spiritual needs come before the material needs of our neighbor. Naintindihan? Kaya inuna ko kanina, God, ourselves, especially our eternal benefit, or spiritual benefit, and then others. Okay? So, we go now to the last part, which is resolution to move forward. Ito'y kapasyan lamang. Okay? Ngayon, anong kapasyan? By the way, sa mga gusto nang magtanong, sulat nyo na po para maipasok at masagot natin. Learn the works of mercy. You find them in the Catechism of the Catholic Church. Si Ron Mark yata nanonood. Ron Mark, assignment mo. Forward sa kanila lahat. In short, no, in summary, meron yan. Corporal works and mercy, spiritual works of mercy. Halimbawa, feed the hungry. Kasi wag natin bigyan sila ng mga mahabang sentence. Lalo na mga senior natin, hindi na nakaka-memorize, no? Baka pagdating na naman ng ating pagsusulit, Father, ang haba naman. O yan, di ba? Commandments. Love God above all. First commandment. Second commandment, name of God. Third commandment, God's day. Diba? Tinuruan ko na sa inyo para mamilis. Kasi nga, ang iba, ang memory, hindi pa napapalitan, hindi na-upgrade. So, ang ginagawa ko para mag-save, iksian natin. So, same way, sa corporal works and mercy, sa spiritual works of mercy, paiksiin natin. Visit the sick. Visit them in prison. Okay? Tiyak si Ron Mark, mamaya papadala na yan sa inyo kasi na sumusubaybay. Second, get used of doing things for love of God. Doing so makes our actions, be they big or small, supernaturally meritorious. Itong ikalawang punto na payo ko sa inyo, narinig na to sa akin ng mga mother butler. Naalala nyo? Una kong meeting sa kanila, hihingiin ko sa inyo na kapag naglilingkod kayo, gawin niyong paglilingkod na may pagmamahal. Kasi kung mother butler ka at naglilingkod ka na walang pagmamahal, walang kwentang paglilingkod mo. Paano yun, Father, napapamalas ang sabi niyong pagmamahal sa paglilingkod namin bilang mother butler? Number one, di ba naglalaba kayo ng corporal? Naglalaba kayo ng purificator? Naalala niyo mga mother butler? Pag naglalaba, tiyakin na malinis talaga. Pag nagpaplansya, tiyakin na nagmalinis talaga. Pagmamahal yun. Pag nilagyan mo ng corporal doon, ng purificator doon, i-check mo muna, ang corporal ba ito? May fingerprint na ba ni Brother Ernie, ni Brother Chito? Kung marumi na yun, may fingerprint lang na kaunti na umitim, na ba?
Dahil tanda yun ng pagmamahal. Alam rin to ng mga mother butler sa parokya ng Our Mother or Our Lady of the Poor. Doon, nang naayos namin ang altar, sabi ko sa kanila, si Father Mark, hindi panghabang buhay dito sa parokyang ito. Pero, dapat ipamalas nyo ang malasakit at pagmamahal na yung mga design na iyan, na mga pilar na maliliit, huwag niyong pupunasan ng isang kemikal na sisira, kundi manumanuhin nyo ng brush. So every Saturday, they brush it. Kasi pag ginamitan mo ng kung anumang chemical, hindi ko nababanggitin ng mga brand na pwede mong bilhin, pupunas mo yan, sira yan. Meron nagsample, doon, natanggal ang gold leaf. Sabi ko, ito po tinutukoy ko po, nasisirain yan. Mabilis pag ginamitan mo ng chemical, pero hindi hahabo ang ating mga kagandahan ng altar. Masisira siya. And I've observed it sa maraming parokya. Ang problema nating mga Katoliko, maganda ang parokya kapag bago ang project ni Father. Give it 1 year. Daming agyo. Daming dumi. Para sa akin, walang pagmamahal yun. Kaya nga dito, alam niya ng dalawang boys natin, akala nila, pag ako nagmimisa, tumataas ang mata ko, tinatawag ko si Lord. Hindi. Pag tumaas ang mata ko, titingnan ko may agyo na naman ba? Kasi, that's part of our love. Punta kayo ng iba't ibang simbahan, ang gaganda. Hindi ko nababanggitin. Pero tumingala kayo. Mas marami silang tao na pwede maglinis kasi malaking simbahan. Pwede linis. Why? Lack of love. Kasi kung naniniwala ka talaga na si Jesus ay nasa tabernacle, you will always give the best. Kaya ngayon, habang sinasabi ko po ito sa inyo, mabigat ang kalooban ko na, Lord, please muna tayo ha. Kasi unti-unti pang ginagawa to eh. Hindi naman tayo agad na nakakakuha ng milyones. Kung pagpasok ng pera, saka papagawa. Nandito si Tito Red, ating hermano mayor. Nagpasya ng fiesta, Father, ang ating nalikom na fiesta fund, may sobra, ipapagawa natin. Tito Red, binayaran ko na po. Darating by September 8 yata ang aming kasunduan bago mag-birthday ni Mama Mary. Ang tunay na magiging altar ng ating parokya, lectern ng pare, lectern ng commentator, ano pa ba na doon? Upuan ng pare at 2 pang side, maging ang para sa ikakasal at luhuran. Ang tanong ko lang, sino kayang unang gagamit noon? Okay? Sabi ko, lahat ng yan maganda. Pero dapat hindi lang sa simula. Dapat humaba iyan. Yan rin ang hamon ko palagi sa mga MBG. Di ba mga MBG? Paano linisin ang chalice ni Father? Wag na wag mo. Actually, every time na ginagamit ko, si Rapi bubuksan po yan. Kasi ang trabaho ni Rapi, i-check kung talagang naging malinis. Pag may fingerprints ako doon na naiwan, Father, merong natira. Kaya pag pinatawag ko kayo, alam nyo na nung nakaraang gahapon o araw, hindi nalinis. So far, thank you sa mga MBG, may pagmamahal sila. Palakpakan natin. Wow! Puring-purihan ni Father ah. Pero kung ano-anong inabot niyan sa akin, ng mga unang buwan, 6 na buwan, para lang hubugin lahat naman pong parokya. Kaya nga po, hindi ako nagagalit sa inyo. Tinuturoan ko kayo, tungkulin ko, out of love, nang gamit natin lahat sa Panginoon, malinis. Kasi ang pinakayoko sa lahat, kaya siguro hindi na ako ayoko rin eh. Yung imbitahan ka magnubina mas,
Diba, naiimbitahan ng pare magnubihin na mas. Tapos makita mo doon, ang chalice papagamit sa iyo, kalawang ang ilalim. Siborium, ganun din. Minsan napapatanong ko, Lord, mahal ka ba ng mga tao dito? No? So doon sa mga taga-ipang parokya na nakakarinig nito, I think let's make it a challenge on ourselves. If you believe that Jesus is that in that piece of bread, then give the best for Jesus. Pinakayo ko, tinanggal ko nga dito, ayan mo Sister Elsa, ang dami nating siborium na, kahoy. Sabi ko, bakit kahoy? Ganito na bang pagmamahal nyo kay Jesus? We give the best. Kung alam mo si Jesus, sabihin natin, nang pumunta siya ng una dito sa mundo, hindi natin siya trinato ng maigi, pinanganak siya saan? Sa sabsaban, inilibing sa hiram. Ngayon na nagbibigay ng turo na ito pala si Jesus, let's give the best to Jesus. Bakit? Kung anumang pagkakamali natin doon at pagkukulang, punuin natin. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay hindi natin matatapatan. Mas mahal tayo ng Diyos lubusan. Kaya pag the more we manifest our love, the more that God will love us. Siyempre makakarinig kayo sa iba magtuturo, labis-labis naman, di naman yung gusto ng Lord. Sabihin niyo, Father, Sister, Brother, yung mindset na yan, ginawa rin ni Judas. Alam mo sabi ni Judas? Bakit ginagasta yung langis na iyan? Naalala nyo, nang pinunasan ni Maria ang pana ni Jesus, ang sagot nila, habang nila ni Judas, bakit ginagasta ang langis na iyan? Pwede yung ipagmili at ibigay sa mahihirap. Yan rin ang mindset minsan ng mga taong simbahan at lingkod. Ba't labis-labis ang ibigay-bigay mo sa Panginoon? Maraming naghihirap. Hindi maghanap ka ng iba pang pagkukunan ng pera para sa mahihirap, pero wag na wag mong titipirin ng Panginoon dahil kailanman hindi ka tinipid ng Diyos sa mga biyaya. Agree? Yun ang minsan mindset na hindi ko talaga maunawaan. Tinitipid si Jesus. No? Pero kailan tayo tinipid ng Panginoon? Okay? Number 3, resolution. We can gauge our love for God by the way we help others in deeds and in truth. May pamamaraan ng pagmamahal sa Kanya, may pagmamahal para sa kapwa. At kapag yung pagmamahal sa kapwa ginagawa mo out of love for God, you will always serve them the best. Wala dito ngayon si Sister Fe at mga kasamahan niya sa SSDM. Narinig rin nila ng paalaala ko. Hindi lang kayo nandito sa simbahan para magluto at pakainin ng mga bata natin sa feeding program. Nandito kayo para ipamalas ang inyong pagmamahal. Kaya kung member ka ng SSDM pero wala kang pagmamahal, you are not worth it. Lahat tayo ng mga lingkod ng simbahan, ito palaging tatandaan natin, nandito ako dahil gusto kong umibig sa Diyos at sa aking kapwa. Yun palaging ilagay natin. Nandito ako dahil gusto kong magmahal. Bakit? Dahil ang sukatan, pagdating ng araw, kung tayo ay karapat-dapat pumasok sa langit o hindi, ay kung paano tayo nagmahal. Sana po, ang tatlong resolutions na ito, o tawag ko sa Tagalog ay mga kapasyahan sa buhay, may sa buhay po natin. Dahil sa huli, para yan sa kabutihan ng ating kaluluwa at kaligtasan. So ngayon po, maglalagay tayo ng konting break at papapasukin natin ang inyong mga katanungan at subukan po natin na tugunan ang mga katanungan ito upang sa akin magkaroon ng liwanag pa ang ating kalaman. So dyan po muna kayo, magbabalik po tayo. Tayo para sa ikalawang yugto ng ating programa ngayong gabi, the question and answer are about our faith, no? Simulan natin. Meron ka dito si Brother Rex Luis, no? Siya yatang may pinakamaraming tanong. Unahin ko na muna siya. Sabi po ng mga LGBT,
di raw po natin tinutupad yung turo ni Jesus about love one another by hating them. How do we respond with that, Father? First of all, as Catholics, do we hate them? The answer is no. What do we do to them? We correct them. Correcting their way of life, especially when it involves relationship with the same sex, is contrary to God's commandment. And if we correct them because we love them, if we do not love them, we will just leave them. The same way, Brother Rex, siguro naman na nakakaranas ka na makakita o mismong sariling karanasan, bakit nang bata tayo, kapag nagkakamali tayo, tinutuwid tayo ng ating magulang? Bakit? Answer me. Because our parents, our mother, loves us. Naalala ko, pwede niyong itanong sa nanay ko, nanonood yata nanay ko ngayon, sinabi ko gabi-gabi, mamaya tatawag naman yun, binida mo na naman ako. Ha? Sabihin ko po sa inyo, pag tinanong nanay ko, napakasalbahe ko pong bata, maniwala kayo. Kaya nga minsan nagtataka nanay ko, bakit ikaw nagpari, ba't hindi kapatid mo? Kabaliktaran po kami ng kapatid kong abogado, napakabait. Kaya sabi ko po yun, ilang palo ang inabot ko sa nanay ko. Ruler, walis tingting, walis tambo, stick. May one time talaga, nginitian ko lang palo niya eh. Kasi nakita ko sa TV, pelikula, pwedeng malagay ng karton. Eh nang pinalo ako sa puwet, tumitila ako. Oh, di ba? Tinanggal lang nanay ko, mas malalaki ng pas ako doon. Pero at the end, ano sabi ng nanay ko? Matapos akong paluin, she would always explain, pinapaliwanag niya, anak, kahit si mama umiiyak ngayon, ayokong ginagawa ko sa iyo. Pero pag hindi kita pinalo, hindi mo malalaman kung anong tama at mali. Hindi ka na nakukuha sa pakiusap. Kaya yun ang isa kong pinagpapasalamat dahil tinuwid ako. Ang pagtutuwid sa akin ay tanda ng pagmamahal. Kaya kung ating pinapaalalahanan, tinutuwid ang mga kapatid natin sa LGBT, it's not because we hate them. Because we love them, that God loves you as who you are. Hindi ka namin huhusgahan kung lalamya-lamya ka dyan, kung anong ganito, pero pakiusap ko, huwag kang makipagrelasyon ng sarili mong kasarian. Hindi ka nagkakasala kung ikaw ay bading, kung ikaw kung anumang kasarian gusto mong itawag. Hindi ka nagkakasala. Nagkakasala ka lang kapag pumasok ka sa isang relasyon. Yun lang yun. At yun ang sinasabi ng simbahan matagal na. Paulit-ulit itong problema, hindi tayo naghahanap, hindi tayo nagtatanong. Ngayon may nagtanong, thank you for that. At anong sagot ko? To be a member of LGBT community, to be an LGBT is not a sin. The church will respect you who you are as a son and daughter of God. Pero, huwag ka lang makipagrelasyon. Yun lang ang turo ng simbahan. Why? Because once you enter a relationship with same sex, then we have a problem. Maganda ang tanong sa akin, tinanong na ito before. Father, paano kung si Tomboy nagkagusto kay Bading? Tinanong yan. You can go back to my previous topics. Pwede ba yan? Of course, ikako pa mismo magkakasal sa kanila. Kung yun ang gusto nila. Dahil sa mata ko at sa mata ng Diyos, kahit sabihin mo Bading ka, ikaw ang lalaki. Kapag sinabi mong tomboy ka, ikaw ang babae. Bakit? Pag magtali kayo, si Bading magdadalang tao? Maniwala ako. Hindi. Pagkatawan nyo na lang, sabi mo, di si ganito ang
ang magpapaalaga, no? Pero ikaw na babae, dahil pinakatawanan mong lesbian ka, hindi ikaw maghanap buhay, babae ka, lalaki ka, you can enter a relationship. Ang sinasabi ko lang, pag pareho kayong magkasarian, do not enter because that's a sin. Okay? Maliwanag siguro yon. Sumunod ka agad na katanungan, Father, meron po akong kaibigan, mahilig magpamasahe. Kwento niya sa akin, palagi siya nagpapa-extra service. Kasalanan po ba yon? Dahil nabanggit mo ito about kasalanan, please wait. On the 6th and 9th commandment, I will answer. Okay? Ganun talaga si Father. Wait for it, wait for it. Okay? Kaya kong sagutin ngayon, pero gusto kong mag-antay kayo kasi sa hinaharap natin yan. Okay? Same kay brother. By the way, yung tanong kanina tungkol do sa si Go Kapcha. Okay? Si brother Louis uli, paano po Father yung ibang tao from other sects, ibang sekta, who insist that we go astray from Christ's teaching? How do we show charity to them if they reject it? Ang ganda nito, no? Sabi nilang ibang sekta, we go astray from Christ's teaching. Sagot, how are you sure that they have the right teaching when their founder did not even meet Jesus Christ? Paano sila nakatitiyak na tama ang turo na dinadala nila kung ang mismong kanilang nagtatag, hindi nga tinawag ni Jesus? Kaya pangalanan natin, si Manalo, tagapagtatag ng iglesia, tinawag ba ni Jesus? Nandun ba siya sa 12 apostles? Hindi. Si Soriano, yung mauna, tinawag ba ni Jesus? Si Kibuloy, tinawag ba ni Jesus? And I can go on naming names of different founders coming from different sects. Ang palaging hamon ko lang, tinawag ba sila ni Jesus? Kung may Biblia kayo na makapagpapakita sa akin, Father, ang aming founder, si Kibuloy, tinawag mismo ni Jesucristo, then I will transfer tomorrow in your religion. But in the Catholic Church, it may not be perfect because of our human weakness. What assures me na itong tunay na simbahan, alam niyo po, dahil sa mahabang kasaysayan na meron siya, natapos ang imperyo ng Roma, natapos ang imperyo ng Germania, natapos ang imperyo ng Pransya, natapos ang imperyo ng Pransya at ng Portugal, at marami na ang sa kasaysayan ang naging pinuno ng mundo, o sabihin natin kilala ng mundo. Nawasak, nagtapos ang mga hari, ang mga emperador na yun. Pero mula ng tinatag ni Kristong simbahan, ni minsan hindi nagkulang ng obispo, ni minsan hindi nagkulang ng Santo Papa, meron pa nga nagdoble, nagtatlo pa, pero never nagkulang. Anong binababatid sa atin? Na mula ng tinatag ni Kristong simbahang Katolika, tuloy-tuloy ito sa kasaysayan. Dahil pinanghahawakan natin na ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Yun lang. Kaya palagi, kung nagpapaliwanag tayo sa kanila, maging sa kanilang mga kasapi, palagi nating ipaliwanag, go back to your roots. Balikan natin paano nagsimula. At ang simula, sino founder nila? Nais kong ibahagi sa iyo, Brother Rex, na si Cardinal Newman, Henry Newman, was an Anglican. Pero bakit siya lumipat sa simbahang Katolika? Because he researched, he studied. Bakit si Scott Hahn, the famous Scott Hahn, at marami pang iba, bakit sila lumipat sa simbahang Katolika?
Kasi ang totoo, kung magsisiyasat ka ng sarili mong sekta, doon mo mamamalayan na kayo ang umalis sa simbahang Katolika. Inaamin ng simbahang Katolika na may mga pinuno, may mga namalakad sa kasaysayan na terrible ang buhay. Hindi kahanga-hanga. Pero hindi ibig sabihin na nasira ang simbahan. Ang simbahan hanggang ngayon nagpapatuloy. Striving, pero nagpapatuloy. Dahil ang totoo, ang simbahang ito ay hindi simbahan ni Pedro, hindi simbahan ng mga obispo, hindi simbahan ng mga kardinal, ng mga pare. Ang simbahang ito ay tinatag ni Kristo at gagabayan ng Espiritu Santo hanggang sa wakas ng panahon. Lahat tayo dito, mula sa Papa hanggang sa kadululuhang ordinaryong laiko, kasapi ng simbahan. Nang kaya natin magawa, magpakabuti. Sundan ang turo ni Jesus. Mahalin ang mga sakramento. Dahil sa uli, kung saan ang tunay na simbahan, doon makakamit ang tunay na kaligtasan. Okay? Sunod, galing pa rin kay Brother Rex. Paano po natin magagawa kung mag-iwas sa heresy? Kung itinuturo po that we love others, because not everyone profess the same faith we had. When you are listening right now, especially when you can only go back to all the teachings I've been doing, pinapaliwanag ko, at mahubog, Brother Rex, ang iyong kaisipan sa tamang turo ng simbahan, you understand it well. In that way, we prevent heresy. In that way, we explain to others what is correct and what is not. Kaya nga nagtsatsaga po ako na magpaliwanag, lalo na sa mga susunod na gabi at sa mga gabing ito, dahil nais ko pong mahubog ang ating kaisipan. Kapag nahuhubog ang ating kaisipan, nalalaman natin ang katotohanan. At kapag alam natin ang katotohanan, yan ang gawin nating daan para makamit ang kaligtasan. Hopefully, I answered your question. Again, last question ni Brother Rex data ito. Father, why does, for the sake of discussion, I will mention these letters. But I was trained not to mention these letters, no? Why does all caps, capital letter, Y, H, W, H, hindi ko sinabi, or Adonai, I was trained to say Adonai. Why does Adonai, or Lord, in Old Testament seems to be very strict that even a single fault that's in law of Moses is punishable by stoning and burning at stake? How does he show love? Very nice question. You know, there is this book entitled, Do I Know How to Read the Bible? In that book, one of the explanation why God is doing these things in the Old Testament, because they have a different culture, a different people, a different background. Huwag natin i-apply, number one rule yan, ang kultura natin, ang pananaw natin ngayon sa libong taon ng kultura dati. Kaya kung sinabi mo na ang Diyos sa lumang tipan dati, mapagparusa, mapagpahiganti, o gumagawa ng ganito, hindi ko kayang isipin na kayang gawin ng Diyos na yan. Remember that the people of that time is different from our era. Okay? So napulot ko ba yan sa Do I Know How to Read the Bible? From Sis Jocon. Good evening, Father. Kagabi po na feature sa news, yung isang contestant sa drag race. Ang costume niya po ay image ni Jesus. Tapos ang ginamit niya pa na music ay remix ng Ama Namin. Nagkasala po ba siya? Di po ba sacred prayers po siya? Sagot ni Father, Sister, manood ka sa darating na mga gabi. Doon ko sasagutin kasi ang iyong tanong ay tungkol sa kasalanan. Wala pa tayo sa kasalanan. Ha? Wala pa tayo sa kasalanan. Okay. Next question. Sister Vicky, from Sister Vicky, totoo po ba ang kasabihan kapag mag-first cousin na lalaki at babae ay nagmamahalan,
ang maging bunga ng kanilang pagmamahalan ay magkakaroon ng di magandang epekto sa kanilang anak. Halimbawa, maging mongoloid, bingot at iba pa. Nagmahalan lang naman, di ba? Klaruhin niyo po. Dapat talaga magpipinsan, nagmamahalan. Pero pag sinabi mo nagtalik, iba na yon. Okay? Pag nagbigay po kayo sa akin ng tanong, make sure to use the correct word. Kasi katulad ito, nagmahalan naman mag-first cousin, walang masama doon. Dapat mo mahalin. Okay. Ngayon, kung nagtalik sila, ang totoo ba na ang kanilang magiging mga anak o may epekto? Sabihin ko po sa inyo, from medical field, sila magsasabi na meron. Pero ako mismo, ang experience ko po bilang, yan naman baka malaman sikreto na akin, bilang nag-aalaga po ako ng kabayo, nag-aalaga ako ng baka, we breed. Number 1 rule, huwag mong gamitin na bull ang kuya at ang heifer, yung babae, ay ate. Kasi oras na mag-mate iyan, ang mangyayari maliliit ang labas. Even sa hayop. Okay? It's not good. Kaya nga, as a breeder, I say myself as a breeder, ng baka, ng kabayo, sine-check namin ang lineage. Na yung tatay, hindi niya pwede rin i-mate ang kanyang anak na babae. Kaya ang mga tunay talagang breeder, hinahati ng division iyan. Para yung lalaki, binabantayan ang kanyang pwedeng ikutan na makipag-mate. Pero never sa kanino? Sa kanyang anak. At yung magkakapatid, never. That's the reason bakit may division ang mga tinatawag na breeding farms ng hayop. Okay? Kaya kung sa tao may epekto, sa hayop may epekto, lalo na sa tao. Kaya ni maganda. Sister Vicky, yes. Father, may kapatid po akong namatay nung baby pa siya. Inilibing lang daw po siya sa aming bakuran. Hindi man lang na-bless ng pare kasi malayo sa kabiasnan at hindi po rin nabinyagan. Asan po siya kaya pupunta? Ako rin po, meron akong kapatid na lalaki. Dapat 3 kaming lalaki. Pero nalaglag ang kapatid kong lalaki. Yung nanay ko parang 5 months or 6 months nagdadalang tao. 10 years old ako noon. No? 10 years old. Nilibing lang namin siya sa aming grotto. So, hindi siya nabinyagan kasi nalaglag nga. Ang nais pa nga ng midwife, ilagay sa krapon, di ba? Para mapangalagaan. Pero nagpasya si Papa na katulad sabi ng Panginoon, di ba? Ang galing tayo sa lupa, dapat tayo bumalik sa lupa. Kaya nilibing siya. Ngayon, ang tanong, saan mapupunta ang mga ganitong ano? Sabi ko nga po, Sister Vicky, they are in God's mercy. Only God would know. Ang mahalaga siguro ay alayan natin. Pero minsan kasi ako, humingi ako mismo ng tulong sa kapatid ko ngayon. Tulungan mo ko dito, baka nandiyan ka na kay Lord or ano man, no? Kasi hindi natin talaga alam. But minsan, hingian niyo po ng tulong, doon yung malalaman kung talagang malakas na sila sa intercession, like may nawawala ang gamit. Kasi ang pinangalanan ko po ang aking kapatid. Ako po, ang palayaw ko po is Noy. Kapatid kong lalaki, si Bong. Pinangalanan namin dalawa, si Bong Noy. Kasi lalaki. O, pangatlo namin. Kaya tinatawag ko, Bong Noy, ikaw nang bahala sa akin, ganoon. Okay? So, malay natin, makatulong sa mga dasal natin. Kasi kung God is merciful, baka nandun na nga, kasi wala talagang makatitiyak, only God would know. Pero kung humihingi tayo sa kanila ng tulong, baka sugatin tayo. No? Sister Rose, galing kay Sister Rose to, Father, ilang beses po kaya kailangan mag-rosary sa isang araw? Okay, Sister Rose. Ang turo sa amin sa seminaryo is to pray the rosary of that day. Okay? Yung mismong misteryo sa araw na iyan.
So ang matitira na 15 na misteryo, pagninilayan na lang natin. Anong ibig sabihin? Sabihin mo, halimbawa ngayon, sorrowful, di ba? So pwede mong simulan pagninilay yung 5 joyful. Pag binanggit mo, the first joyful mystery is the Annunciation. Pagnilayan mo na lang, ang nangyari doon. Could be 30 seconds to 1 minute. Bawat misteryo. So, you contemplate the mystery. Kasi ang mahalaga naman, di ba, sabi ko sa inyo, let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the words of eternal. Grant, we beseech Thee, that by contemplating the mysteries of the Rosary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. So, ang mahalaga doon ay pagnilayan ang lahat ng misteryo araw-araw. Okay? So, hindi yun mahaba po kasi kung 15 minutes din or pwedeng 7.5 minutes kung 30 seconds mong pagninilayan. Minsan tingnan mong picture, anong nangyayari dyan. Okay? Yun po ay contemplating. Sister Francia, tanong, why is praying the dead, why is praying the dead, yun, ang pagdarasal sa mga patay, a work of mercy. Yes, it's a work of mercy because we want that person to attain heaven. Naawa ka sa kanyang kaluluwa, lalong-lalo na kung walang nagdarasal sa kanya. Kaya nga kapag nagdarasal tayo sa mga kaluluwa, ang huli natin is for all the souls in purgatory. Ako talagang sabi ko, hindi lang for all the souls, for those who are in more need of your mercy. Yung mga higit na nangangailangan, Lord, ng iyong habag, ng iyong awa, sinasama namin. Okay? Muli kay Sister Nati, good evening, Father Mark. Regarding po dito sa main moral virtue ng justice, hindi lang main, it is human virtue, Paano po ang magulang, halimbawa, bibigyan na ang mga anak ng share sa lupa at sasabihin nila sa mga anak nila na malaki ang share ni bunso dahil bunso siya. May justice ba dito sa case na ito, Father? Pinahalata mo naman, unfair ka. Kasi justice, anong nararapat? Anong karapatan ng bunso dahil bunso siya mas malaki? Hindi, pwede sabihin ng panganay, dahil mahal mo siya. Okay? Okay? Yun ang doon. Kaya be fair. Because fairness is also being just. Okay? Hindi ko alam kung sino nagtanong nito. Hindi nakalagay. Father, sa hospital situation, manganganak ang babae tapos pinapili ng doktor kung sinong bubuhayin. Kung nanay o bata, tapos pinili ng lalaki ay kanyang asawa. Kaya sa bata, kasalanan po ba yun? Dahil pinag-uusapan muli natin ang kasalanan, bantayan po natin ang mga susunod na kabanata. Ha? Okay, doon po natin iyan sasagutin. Ito po ay 5th commandment, pagpatay. Again, kay Brother Rex, totoo po ba yung ASA movies that when we die, we face St. Peter and we will determine if we will go inside to heaven or not? No. Sa katuruan ng simbahan, naging topic ko na po ito, yung tinatawag na personal judgment and final judgment. Pag namatay tayo, haharap tayo, walang iba kay Jesus. And immediately, God, or rather Jesus Christ, being God, would judge us. Saan tayo? Langit, purgatorio, o impyerno? We will just admit and accept the judgment of God. Okay? So wag masyadong mahilig sa pelikula kasi karamihan doon ay hindi naman nag-aral ng doktrina ng simbahan. Maliban ang iba talaga, iilan humihingi ng konsulta. Kay Sister Saling, Father, maliligtas po ba ang isang tao kung hindi nagbabasa ng Bible? Wow! Maganda yan, Sister Saling. Ngayon, pag sinabi kong maliligtas ang tao na hindi nagbabasa, sabi mo, hindi na ako magbabasa. Kasi maliligtas naman pala, sabi ni Father Mark. Pag sinabi ko naman na hindi magliligtas, magbabasa ka naman ng sobra. At the end po, the Bible being the Word of God, doon napapaloob ang kanyang nais, ang kanyang kalooban.
Kahit nagbabasa ka, pero hindi mo ginagawa ang kanyang nais, hindi ka maliligtas. Ang iba nga, hindi marunong magbasa, pinupararating sa kanila ang nilalaman ng Biblia at ginawa nila, yun, naliligtas sila. Okay? Sana po nasagot ko po yun. Sister Shi Bansuela, ito tanong niya, Father Mark, sa totoo lang, kahinaan po ng isang tao ang mahalin ng kaaway. Sa anong paraan mapapalambot ang aming puso sa aming kaaway? Pray, mortify, act. Pray, mortify, act. PMA. Ipagdasal mo, alayan mo ng sakripisyo, and then you act. Doon lumalambot ang puso. Kasi sabi ko nga, di ba, naalala niyo last night, grasya ng Diyos, virtue ng tao, pag magsabay, gagawa ka ng mabuti. Naalala niyo yun? Hindi last night, the other day. Okay, nang pinag-usapan natin yung virtues. Kay Brother Roger, tanong niya, Good evening, Father. Mag-ibat mo bang kasalanan na tanggihan ang humihingi ng tulong kahit alam mo namang may kakayahan siya? Ayan. Alam niyo, Brother Roger, maganda itong tanong mo, pero sinabi kong maganda, hindi ko siya sasagutin sa susunod, ngayon ko siya sasagutin. Pero gusto kong malaman ang sitwasyon na ibig mo sabihin, may kakayanan siya. Okay? Kaya yun ang minsang kagandahan kung nandito nagtatanong, kasi inaalam ko yung tinatawag na circumstances. No? Kasi pag sinabi ko ngayon, Brother Roger, good evening, sabi niya, mabigat po bang kasalanan ang tanggihan ang humingi ng tulong kahit alam mo namang may kakayanan siya? No? Alamin natin, anong kakayanan niya? Kaya para sa akin palagi, mas mainam palagi na magbigay ng tulong. O magbigay ng tulong. Pero yun yung sinasabi ko sa mga tinutulungan, huwag maging abusado. Nakokonsensyahin mo pa yung mga tumutulong sa iyo. Okay? Next, Frederick Caroso. Blasphemous po ba ang ginawa ng isang vlogger na nantulad niyang sarili kay Kristo? Okay, babasahin ko ng tanong, ano bago sagutin? Ang Ama namin ay sagradong panalangin inuro sa atin ni Kristo, sa ating Panginoon. Hindi ba dapat ito nilalapastangan na kahit sino? Ito po ang kasalanan sa Diyos. Ito din ay lubos na pinanampalatayanan ng mga Katoliko at aral ni Kristo. Ito masasabi ko. Wait for the first commandment and I will explain. Kasi po, ang mahirap sa atin talagang mga Katoliko, marami ang kaibigan. Hinatulan nyo na kagad ang tao. Minsan gusto ko mag-comment pero natuto po ako out of prayer. Napansin nyo? When you post something negative, konti ang magla-like ng mga post mo. Post something positive. Post something that can help them become a better person. That's my realization. Pag pinapatulan mo mga ganito, of course, may tungkulin tayo na magsalita. But the social media for me is not the right avenue. Kung ako Katoliko at kaibigan ko yun o kakilala, we are in confidence. Ako mismo magsasabi sa kanya. Di ba? Kasi yun ang tungkulin natin. Pero kung hindi ka naman niya kano-ano, salita ka ng salita sa Facebook, bawal yan, ganyan. Ano mapapala mo? Una, ang mga kaibigan natin sa Facebook, marami nang dinadalang problema araw-araw. Huwag mo nang dagdagan pa dahil sa post mo. Sana ang post natin nakakatulong na gumaan ang kanilang pakiramdam. Okay? Post something good. Not necessarily verse from the Bible. Good. Inspiration. Bakit? Yun ang kailangan ng kapatid natin. Pero ito, sasagutin ko po yan. Sabi ko nga, pagdating po ng first commandment. Kasi katulad niyan, ginamit natin ang salitang blasphemous. Naintindihan ba ng lahat anong blasphemous? Anong ibig sabihin ng blasphemy? Kailan naging blasphemy? Okay? So, dito po tayo nagwawakas, no?
Nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming nanonood, kahit marami rin nandito loob ng simbahan. So sana po sa kaunting naibabahagi ko sa inyo, natututo po tayo. Dahil lang pakay ko lang po is hubugin ang ating mga kaisipan, ang ating kaalaman, upang sa gayon may palaganap natin ito sa iba nating kapatid, at sa huli ang ating pakay, ang kaalaman natin sana makatulong para mapadali ang ating kaligtasan. Okay? So maraming salamat po. Magsitayo ang lahat nandito at tayo maglaan ng panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of them, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay may uwi na naman kayong kaalaman na maging dagdag po para sa ating kaligtasan. Thank you and God bless. See you po, 7:30 bukas.